Ganito lang. Ganito lang tayo sa ano. Ito yung sa unang pagparito ng ano. So dito, pag-uusapan natin dito yung kung paano nangaral si Juan Bautista at ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa dito, magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit saan dumating ang kaharian ng langit. Sa buhay natin, ano na ba ngayon ang pinaghahandaan natin? May kanya-kanya tayong plano sa buhay. May mga plano tayo for the future. Pero naisip na ba natin na pagplanuhin kung yung malapit ang dumating yung kaharian ng langit? Napag-isipan na ba natin na, napaghandaan na ba natin na kung sakali man dumating ang Panginoong Jesucristo ay nakahanda tayo? Pero mostly sa mga tao, ang pinaghahandaan ngayon yung future. Ang mga tao, nag-iipon sila ng pera, nag-i-invest ng mga lupa, kung ano-ano mga ini-invest ng mga tao ngayon. Pero yan ba'y sapat? Makakatulong ba sa kanila pagparito ng ating Panginoon? Magbibigay ba sa kanila ng buhay na walang hanggan? Kaya bago pa man yan, sinabi na niya, magsisi na kayo. Pinauna na ang ating Panginoong Jesucristo na magsisi na tayo sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Yun ba yung noong una pa lamang yan? O hanggang ngayon hindi ba sinasabi ng Panginoon ng salitang ito na dapat tayong magsisi sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit? Abala tayo sa pagtatrabaho sa buhay. Kailangan natin ng trabaho, kailangan natin magtrabaho para mabuhay. Pero pang spiritual, sa ating kaluluwa, may oras ba tayo para sa ating kaluluwa? Mas marami ang binibigay nating oras para sa ating pansariling katawan. Pero sa ating spiritual na pamumuhay, napaka-kaunti na binibigay nating oras. Ang mostly ang ginagawa ng mga tao, Sunday lang. Sunday lang sila nagbibigay ng oras para sa kanilang kaluluwa. Pagdating ng linggo, hindi pa sila nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi pa sila nagpo-focus sa salita ng Diyos. Dahil kahit sa loob ng simbahan ang focus din nila, pangsalibutan pa rin. Iniisip nila pagkatapos ng service, saan kaya tayo pupunta? Ano kaya kakainin natin? Ano kaya mangyayari sa araw ng bukas? Kahit na magsimba ang mga tao, nandun pa rin yung problema nila sa isipan nila. Dapat sa pamumuhay natin dito sa mundong ito, ang pinaghahandaan natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung pamumuhay natin dito sa mundong ito dahil hindi tayo mabubuhay habang buhay sa mundong ito. Ang mundong ito ay mawawala. Ang ating katawan, sabi nga ng Panginoon, ang ating katawan ay babalik sa alabok. Ngunit ang ating kaluluwa, alam ba natin saan tayo mapupunta? Sinong makakapagsabi sa atin na ang ating kaluluwa ay pupunta ng langit o pupunta ng impyerno? Walang makakapagsabi niyan. Kaya nga ang ating Panginoon, sinabi niya, magsisi na tayo. Sa hanging isang paraan lang, para tayo makapunta ng langit, ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ang mga tao, ninanais nila ang kayamanan, pero hindi nila alam na ang kayamanan hindi naman magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito'y pansamantala lang. Pansamantalang kasiyahan, sa buhay, karangyaan, pansamantala lahat ng yan. Pero hindi nila iniisip pagkatapos ng pansamantalang ito, kapag ang tao ay napunta sa impyerno, panghabang buhay nakaparusahan sa impyerno. Kaya habang nabubuhay tayo, ito'y binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ano ba dapat natin pagsisihan? Ang pagsisihan natin yung hindi natin kinikilala ang ating Panginoon. Dahil namumuhay tayong mag-isa, nagpaplano tayong mag-isa, sa buhay natin hindi natin kasama ang Panginoon. Kala lang natin kasama natin Panginoon, nagdarasal tayo, pero nagdarasal pa rin tayo sa pansarili lang natin. Madalas inihingi natin sa Panginoon yan, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. Pero hindi natin hinihiling sa Panginoon. Kailan ba natin hinihiling sa Panginoon? Lord, iligtas mo ang aking kaluluwa sa pagparito mo na way, makasama ako papunta ng langit. Pero mostly sa harapan ng Panginoon, ang kahilingan natin, Lord, naway bigyan mo ako ng ganito. Laging pansalibutan ang inihiling natin. Pero ang nais lang ng ating Panginoon, yung kaluluwa natin ay maligtas. Katulad ng mayaman, kwento dito sa aklat ng Lucas. Isang mayaman, wala siyang problema sa buhay niya. Hindi siya nag-aalinlangan kung anong mangyayari sa kanya sa araw ng bukas. Anong nangyari sa kanya? Namatay siya. Kasabay na namatay niya si Lazaro. Si Lazaro na isang pulube. Yung mayaman na yun, ano nangyari sa kanya? Nagdusa siya sa impyerno. Ang sabi niya, Amang Abraham. Ang tinawag niya si Abraham, hindi ang Diyos. Kasi alam niya, wala nang pag-asa na tumawag pa para sa Diyos. Ang tinawag niya si Abraham na lang. Ang sabi niya, tulungan mo ako. Ako'y naghihirap sa apoy ng impyerno na ito.
Kaya nga, once na tayo napunta sa impyerno, hindi natin madadala lahat ng mga kayamanan natin. Tayo doon sa impyerno, parurusahan tayo habang buhay. Wala nang pag-asa para tayo magsisi sa ating mga kasalanan. So, ang magagawa lang ng ating Panginoon para sa atin ay habang nabubuhay tayo, paalalahanan tayo na dapat tayo magsisi sa mga kasalanan natin. Isa lang ang paraan, kundi ang Panginoong Yesukristo lamang. Walang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga ipinapangaral ng magandang balita upang ang lahat ng mga taong di kumikilala sa Kanya ay magsisi at makakilala sa Kanya. Kasi nga ang mga tao, hindi na nila alam kung paano sila mabubuhay. Dito pa lang sa mundong ito, namumroblema na sila sa buhay nila. Paano pa kaya kapag sila nasa impyerno na? Hindi na nila alam kung paano sila iiyak sa impyerno. Kasi nga, doon, habang buhay kang parurusahan. Okay lang na magdusa tayo dito sa mundong ito. Isipin natin ang sinasabi ng Biblia, 70 to 80 years ang buhay ng tao. Isipin natin yun. 70 lang ang hihintayin natin. Magdusa tayo, tiisin natin yung 70 to 80, pero kung ipagpapalit natin yung habang buhay sa impyerno, napakahirap nun. Pero kung matututo tayo magtiis at magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Mostly kasi sa mga tao eh. Akala natin bilang mga mananampalataya na nagsisimba tayo, sapat na iyon. Ang nais ng Panginoon, yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Dapat ang gawa na iyon, sinabi ng Biblia na maliligtas ka kung may pananampalataya ka hanggang wakas. Yung wakas na yun, dalawang bagay lang yun. Pagdating ng ating Panginoong Yesukristo o yung wakas ng iyong kamatayan, magiging tapat ka kaya? Gaano mo masasabi sa iyong sarili na tapat ka sa Panginoon ngayon? Ano na bang nagawa mo sa harapan ng Panginoon? Naisip mo na ba yung paghahanda mo para sa iyong sariling kaluluwa? Ano na ba napaghandaan mo? Tuwing Pasko, bago pa dumating ang Pasko, September pa lang, naghahanda ng mga tao. Bumibili na sila ng pamasko nila. Tayo, pagparito ng ating Panginoon, ano na bang inihanda natin para sa pagparito niya? Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Ihanda mo ang aking daraanan. O tayo, ano na bang inihanda natin sa ating pansarili? Pag dumating ang Panginoong Yesukristo, tayo ba'y makakaharap sa Kanya o hindi? O tayo ba'y mapupunta sa impyerno? Mga kapatid, yung mga problema natin sa buhay, huwag tayo magtuon sa problema. Dahil ang problemang yan, yan yung nagbibigay sa atin ng kasalanan. Ano yung kasalanan na iyon? Kasi nga, pag dumating tayo sa punto na ang problema natin ay nalunod na tayo sa problema, sasabihin natin sa Panginoon, walang Diyos. Hindi tayo naririnig ng Diyos. Samantalang sinasabi natin na, bakit yung mga walang pananampalataya, sila pa yung mga pinagpapala? Bakit sila pa yung parang tinutugon ng Diyos? Samantalang ako may pananampalataya, pero hindi ako tinutugon ng Diyos. Kasi nga, nakatuon ka sa iyong mga problema. Hindi ka tinutugon ng Panginoon kasi nga ang Diyos mo, yung problema mo. Iba yung nasa puso mo, iba rin yung nasa isipan mo, yung problema. Hindi na ang Diyos. Kaya nga ang Diyos mismo, hindi ka matulungan kasi nga, iba yung nasa puso mo. Ang nais ng Panginoon is, lumapit ka lang sa Kanya. Magpakumbaba ka, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Dahil lahat ng mga ginawa natin, sabi ng Biblia, kung ano yung tinanim, yan rin yung aanihin mo. Mostly sa atin, tayo mismo ang gumagawa ng pagkakasala natin. Tayo mismo ang gumagawa ng problema natin, na ikakapahamak natin. Ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, sabihin mo sa mga tao sa Israel, sa mga taong matuwid, sabihan mo sila na magsisi sa kanilang kasalanan. Kapag yung taong matuwid na yan, hindi siya lumayo sa kasamaan, dadaling ko siya sa kapahamakan hanggang sa mamatay siya sa kanyang kasalanan. So tayo mga matutuwid, tayo'y mamuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag tayo mamuhay sa kasalanan dahil totoo ang kasabihan na bakit kaya maaga namamatay yung mga mabubuting tao? Hindi natin alam na yung mabuting tao na yun, may natatagong kasamaan sa puso niya na ayaw pagsisihan sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos, papatayin niya daw yung taong matuwid na yun. Pero ang taong masama,
kapag siya nagsisi, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng Panginoon, hawak na natin ang buhay na walang hanggan. Ibinigay na sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung tayo tatalikod at magpapakasama, yung buhay na walang hanggan na yun ay mawawala sa atin. Masigit pa yung taong masama na nagsisi, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo, ang nais lang ng Panginoon sa atin na tinawag tayo ng Panginoon para ipangaral ang magandang balita na hindi lamang tayo ang dapat maligtas. Sa buhay natin, sa pamilya natin, nakakasigurado ba kayo na ang inyong mga magulang, mga kapatid, mga anak ay may pananampalataya sa Diyos? Natulungan niyo na ba sila? Ang sabi ng Panginoong Yesus nung siya'y pinapasa niya ang krus, natapa siya. Lumapit sa kanya isang babae, pinunasan niya yung mukha niya. Ano sabi niya? Hinang ka niya, huwag mo akong iyakan. Ang iyakan mo ang iyong mga anak. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Jesucristo, yung mga anak niya, yung walang pananampalataya. Kung ikaw ay mahal mo ang pamilya mo, ikaw mismo na tinawag ng Panginoon, ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng iyong pamilya, ng iyong mga anak. Turuan mo ang iyong mga anak na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, ikaw mismo ang tatangis para sa kanila. At ang sarili mo mismo, tangisin mo para sa iyong sariling mga kasalanan. Kapagkat nais ng Panginoon ang kaligtasan sa buong sambahayan. Pangako ng ating Panginoon na tayo'y bibigyan ng buhay na walang hanggan pagparito niya. Pero ang sabi niya, meron pa kaya akong makita may pananampalataya pagbalik niya. Alam naman natin na nasa huling araw na tayo. Yung huling araw na ito, napakasama na ng panahon. Yung mga bansa ay nagkakadigmaan na. Nakikita natin ang paligid, napakasama. Ang mga tao ay namumuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Ang mga tao ay nagsisikain, nagpapakasal. Hindi na nila iniisip yung araw na pagparito ng Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia, ang mga tao is abala sa pagpapakasal, kumakain sila, nagdidiwang, kung ano-ano mga ginagawa nila, pero wala silang oras para sa sarili nilang kaluluwa. Dapat habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mapagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tulungan natin, magkaroon tayo ng habag sa ating mga anak, sa ating mga magulang, na sila mismo dapat makasama sa Rapture Day. Ito yung pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon dito sa Biblia, ang taong naghahangad ng buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa salita ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung sa atin mismo, hindi tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos? Kung ang nais ng Panginoon, tayo mismo, sa sarili natin, ang salita niya, pakinggan natin. At isabuhay natin, hindi lang pananampalataya, hindi lang kahit sinabi ng Panginoon, maliligtas ka, batay sa iyong pananampalataya, pero nais ng Panginoon, makita niya kung anong nasa puso mo. Ito ang panawagan ng ating Panginoon, magsisi na tayo sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Naniniwala ako na kahit nandito pa tayo sa park, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Naniniwala ako, wala man tayo sa simbahan, nakikita tayo ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Sinabi niya nga, ako ang daan, ang katotohanan na siyang buhay. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamagitan ni Jesucristo. Tingnan na lang natin ang buhay ni Adan at Eva. Ang sabi ng Diyos sa kanya, makakain mo ang bungang kahoy maliban sa lahat na niyan, kainin mo maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng buhay at kaalaman sa mabuti at masama. Sapagkat kapag kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Katulad din ito. Kapag ang Panginoon ay nagbigay ng utos sa atin, hindi natin sinunod, siguradong mamamatay tayo. Ano ba ang kamatayan na sinasabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito'y kamatayan sa impyerno. Nakakatakot yung impyerno. Sa ngayon, di natin nararamdaman ng impyerno kasi hindi pa tayo nakapunta ng impyerno. Pero once na nakapunta ka ng impyerno, sasabihin mo, ayokong pumunta ng impyerno. Kaya nga, hanggat maaga, hanggat may pagkakataon, yung sarili natin, ibigay natin sa Panginoon. Huwag tayo magtuon sa lahat ng mga problema natin.
Ipagpasalamat natin sa Panginoon yung mga problemang ito sapagkat the more na maraming problema, the more na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Ipagpasalamat natin ito dahil lumalaganap yung kagandahang loob ng ating Panginoon sa buhay natin. Mas lalo nating nararamdaman ng Diyos kapag tayo may mga problema. Nararamdaman natin siya pero huwag natin siyang itatakwil. Huwag natin sasabihin sa Kanya, hindi totoo ang Diyos. Hindi tayo naririnig ng Diyos. Naririnig tayo ng Diyos. Ikaw lang ang hindi nakakarinig sa Kanya. Kasi nga sinasarado mo ang iyong puso. Once na sinabi mo sa Panginoon, walang Diyos, hindi kita kilala, papakinggan ka ng Diyos. Dito sa kwento ng Biblia, nung si Jesus ay pumunta sa Gerizeno, 3 tao ang pinakinggan niya. Isa ang dyablo. Sa mga kahilingan nila. Ang sabi ng dyablo, huwag mo kaming dalhin sa impyerno. Hayaan mo kaming pumunta sa baboy. Tinugon siya ng Panginoon. Ang sabi ng mga tao doon, umalis ka dito. Huwag kang pumunta dito. Tinugon siya ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya pumunta doon. Isang kahilingan pa, yung tao sinaniban ng mga demonyo. Ang sabi niya, sasama ako sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi. Dito ka lang, ipahayag mo ang katotohanan, ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya, once na tayo humiling sa ating Panginoon, papakinggan niya tayo. Kung yung mga demonyo pa nga pinakinggan ng Panginoon, tayo pa kaya na iniligtas niya? Nag-alay ng dugo ang ating Panginoong Jesucristo. Namatay na siya para sa atin. Niligtas na niya ang ating kaluluwa, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga hindi bumaba sa krus si Jesus Christ dahil ganoon kalaki ang pag-ibig niya para sa atin. Ayaw niya na tayo mapunta sa impyerno. Ang nais ng Panginoong Jesucristo, tapusin niya yung mission ay binigay sa kanya na maligtas tayo hanggang huli. Ganon din dapat tayo. Kahit na napakarami pang problema, sumulong lang tayo. Kahit napakarami pa na umahad lang sa buhay natin, mga tao man yan, mga problema man yan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil ang dulo nito, sinasabi ng Panginoon, kapag tayo naging tapat, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa buhay natin ito, hikayatin natin ang ating mga pamilya na sila man ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. May ipakita man natin sa sarili natin na tayo ay nagsisisi na. Hindi na tayo kinakailangan magsalita pa. Ipakita natin sa buhay natin na tayo kasama natin ang Panginoon. Ipakita natin na ang salita ng Diyos ay nabubuhay. Ang salita ng Diyos ay sinasabuhay natin. Ipakita natin sa buhay natin na ang Diyos ay kasama natin. Huwag tayong mamuhay sa sarili lang natin. Magtiwala tayo sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako niya. Ang nais ng Panginoon sa huling araw, buhayin tayo sa huling araw. Yun ang pangako ng ating Panginoon sa atin. Matakot tayo sa kamatayan sa impyerno. Kung dito pala, ang hirap na tayo, paano pa kaya sa impyerno? Sabihin natin na tayo ay maliligtas. Paano yung pamilya naman natin? Ngayon, sa oras na ito, nakakapatinig tayo ng salita ng Diyos, pero mga pamilya natin, nakikinig ba sila ng salita ng Diyos? Paano kung kunin sila ng ating Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, kapag ang isang masama hindi nagsisi, mamamatay siya. Kapag ang isang mabuti, ang isang matuwid, hindi siya nagsisi, mamamatay din siya. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Ang makakapagligtas lang sa atin ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Biblia, walang pinatawad sa kasalanan sa pamagitan ng sa sarili lang, kundi sa pamagitan ng paghahandog ng dugo ni Jesucristo. Kaya nga sa pamagitan ng dugo niya, malilinis tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan natin ito, ipagtapat natin sa Panginoon. Sabihin natin ng taos puso, magsisi tayo. Merong kwento dito sa Biblia na isang babae na si Maria. Lumapit siya sa Panginoon, lumuhod siya, umiyak siya, hinugasan ng luha niya ang paa ni Jesucristo. Biruin mo, gaano karami ang luhang binigay niya, iniluha niya para lamang mahugasan ng paa ni Jesucristo. Napakadami. Pero tayo umiiyak tayo sa mga problema natin. Hindi tayo umiiyak sa kasalanan natin. Ang sabi ng Panginoon, napakalaki ng pinatawad sa iyo sapagkat malaki ang iyong pag-ibig. Kapag kaunti lang ang ating iyak, napakakaunti ng pag-ibig natin kay Jesucristo.
Napapatunayan yan dahil hindi tayo kayang umiyak. Hindi natin kayang umiyak sa harapan ng Panginoon. Hindi natin kaya magsisi sa ating mga kasalanan. Maliit ang pag-ibig natin kay Yesu Kristo. Sapagkat ang Panginoong Yesus, napakalaki ng pag-ibig niya. Napakalaki. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Hinayaan niya na ito'y mamatay sa krus. Gaano kalaki ang pag-ibig niya? Walang sino magulang ang makakagawa na may ibigay ang kanyang anak para lamang sa ibang tao na makasalanan. Walang gagawa nun. Tanging ang Diyos lang ang nakagawa nun para tayong lahat ay maligtas. Kaya nga, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, gamitin natin upang maging malinis tayo sa ating mga kasalanan. Ang dugo mismo ni Jesucristo ang lilinis sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa harapan niya, lumuhod tayo, tumiyak sa harapan niya, ipagtapat natin ating mga kasalanan, maging ang ating mga anak man, mga magulang man, sila man ay ipagdasal natin sa kanilang mga pagkakasala. Kung sila man ay wala pa rin pananampalataya sa Diyos, sila man ay tulungan natin. Para ang ating Panginoon ay mahabag sa kanila at sila man ay tulungan niya na magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga sa oras na ito, isipin natin mabuti, ano bang mga kasalanan na gawa natin sa buhay natin? Tayo ba'y nakahanda na kapag tinawag tayo ng ating Panginoon? Handa na ba ang ating kaluluwa na pumunta ng langit? O tayo ba'y haharap sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita nakikilala? Tayo ba'y nababatay lang sa ating mga gawa? Mga kapatid, isipin natin mabuti, ano na bang nagawa natin para sa ating sariling kaluluwa ngayon? Nagtatrabaho tayo, 12 hours sa trabaho. Ilang oras ang binibigay mo para sa Panginoon? Ikaw ba'y nakakapagdasal araw-araw? Ikaw ba'y nakakapagbasa ng Biblia araw-araw? Ikaw ba'y nakakapag-evangelize? Naipapangaral mo ba ang salita ng Diyos sa mga tao? Sa iyong mga magulang? Ano na bang nagawa mo sa harapan ng Panginoon para parangalan siya? Ano na bang nagawa niya? Nagawa mo para sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, nakikilala kita, pumasok ka na sa langit. Ano na bang nagawa mo para sabihin sa iyo ng Panginoon, ikaw ay tapat na lingkod. Makihati ka sa aking kagalakan. O wala ka pa nagagawa para sa iyong sariling kaluluwa. O wala ka pa nagagawa para sa Panginoon. Binibigyan tayo ng opportunity ng ating Panginoon para gawin natin yung mga bagay na kalooban niya. Kinakailangan natin basahin ng Biblia para malaman natin ang kanyang kalooban. Hindi sasapat yung nagsisimba lang tayo, kinakailangan natin basahin ang salita ng Diyos. Kinakailangan natin isabuhay ang salita ng ating naririnig. Sapagkat sinasabi ng Biblia, sabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Paano ka mabubuhay kung hindi ka kumakain? Ang katawan natin ay nabubuhay sa pamagitan ng pagkain, ngunit ang ating kaluluwa, mabubuhay siya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, pinoprovide ng Panginoon ang salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay at hindi tayo mapunta sa impyerno. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon na dapat habang nabubuhay tayo, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, isipin natin mabuti. Itong oras na ito ay binibigay sa atin ng Panginoon na magpa-realize sa atin ng lahat ng ating mga kasalanan. Itong pagkakataon nito, napakasarap! Napakasarap umuwi ng bahay na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Napakasarap matulog! Napakasarap matulog na wala kang bitbit na kasalanan. Napakagaan sa puso na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Napakasarap! Kung gaano kasarap, sinasabi ng Biblia na wala nang hinagpis sa langit, wala nang iyakan, puro kasiyahan. Ganun din ang mararamdaman mo. Once na pinatawad ka ng Panginoon sa iyong kasalanan, na once na pinagsisihan mo na ang iyong kasalanan. Ganun ang pakiramdam ng isang tao na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kung nais mo magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ngayon pa lamang ay pagsisihan mo na ang iyong mga kasalanan. Lumapit ka sa Kanya, baguhin mo ang iyong isipan, baguhin mo ang iyong puso, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nagkasala ako sa iyo, hindi kita kinilala bilang aking Diyos. Hindi ko sinunod ang iyong mga salita. Akala ko sapat na pagsambang ito, pero hindi pala. Kulang pa sa buhay ko. Wala akong naging oras para sa sarili kong kaluluwa. Puro ako sa aking panlaman.
Umiling tayo sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa Isaiah, basahin natin, sa Ezekiel. Dito sa Ezekiel 36. 36:26. Ito ang sabi ng ating Panginoon dito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Naisin po natin na bigyan tayo ng puso ng ating Panginoon. Panibagong puso. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Para masunod ko ang iyong kalooban. Masunod ko ang iyong kalooban. Bagong puso. Hilingin natin sa ating Panginoon. Pagsisihan natin, kaya kasi sinasabi ng Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Gusto ng Panginoon, bigyan ka niya ng bagong puso, isang puso na masunurin. Isang puso na hindi na kailangan utusan. Isang puso na alam na mahal ka ng Panginoon. Alam mo kung paano ka susunod sa Panginoon kasi nga binago na yung puso mo. Kaya nga tayong mga mananampalataya kapag binago na tayo, hindi na tayo dapat mabuhay pa sa kasalanan. Hindi na tayo dapat pa magpatuloy sa pagkakasala. Sapagkat ang naghihintay na lamang sa atin ay kapahamakan sa impyerno. The more na tayo nagkakasala, every time na nagkakasala tayo, pinapako natin sa krus si Jesus. Tayo mismo ang gumagawa noon. Dahil sa mga kasalanan natin. Hindi yung ibang tao, kundi tayo mismo ang nagpapako sa krus kay Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Paano mo papasanin ang krus? Kung ang pasan mo ay mga problema mo. Pasanin mo ang krus, ibig sabihin, huwag kang mahiya, huwag mong ikahiya ang Panginoong Yesukristo sa buhay mo. Gaano man karami ang problema, ipagmalaki mo, marami akong problema. Kasi malaki ang aking Panginoon. Ganon ang ipagsigawan mo sa mga tao, hindi yung ipagsisigawan ng mga problema mo. Ipagsigawan mo, may Panginoon ka kahit napakarami mo problema. Ang Panginoon ay nariyan lang, nakikinig lang sa iyo. Nais lang ng Panginoon, iabot mo ang iyong kamay, kaya nga gusto ng Panginoon, itaas mo ang iyong kamay kasi aabutin ng Panginoon ang iyong mga kamay para tulungan Kanya. Ang pangako ng Panginoon ay magaan na pamatok. Hindi niya sinabing maupo ka lang dyan at maghintay. Sabi ng Panginoon, magdasal ka, itaas mo ang iyong kamay, tutulungan kita. Yan ang pangako ng Panginoon para tayo magkaroon ng kapayapaan. Yun ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, yung tayo magdarasal sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan nito. Walang kapayapaan sa mundo ito. Ang kapayapaan ay nasa puso lang natin. Ang Panginoon ay malapit sa puso natin, malapit sa bibig natin. Kaya ang tanging kailangan natin gawin kapag tayo ay nasa problema, pagsisi lang tayo sa ating mga kasalanan. Alam natin na sa bawat problema ay nariyan ng dyablo. Nais ng dyablo na tayo ay mag-doubting sa Panginoon. Katulad ng ginawa ng dyablo kay Adan at kay Eva. Ang sabi niya, Eva, di ba, sabi lang ng Diyos yan, kainin mo na yan. Alam ng Diyos na magiging katulad kanya. Magkakaroon ka ng karunungan sa mabuti pasama. Ganon din naman tayo. Binubulungan lang tayo ng demonyo para tayo magkaroon ng doubt sa ating Diyos. Kaya huwag natin papakinggan ng dyablo. Tignan ninyo ang kwento doon sa inalayas ng mga demonyo. Nung sabi ng mga demonyo, hayaan mo kami pumunta sa baboy. Anong nangyari sa mga baboy? Naghahalit ang mga baboy. Pumunta sila sa bangin. Kasi alam nila na may sumanib sa kanilang demonyo. Tayo, sinasaniban na tayo ng demonyo, wala pa rin tayong reaksyon. Dapat tayo magkaroon tayo ng reaksyon. Kapag alam natin na sinasaniban na tayo ng demonyo, magkaroon na tayo ng reaksyon. Huwag natin hayaan ng demonyo ang maghari sa buhay natin, sa puso natin. Huwag natin hayaan na gamitin ng demonyo ang ating katawan para ito'y gawin ng tahanan. Ang sabi ng Panginoon, itong tahanan na ito, itong katawan na ito, ito'y templo ni Yesukristo. Katulad ng baboy, huwag nating hayaan na gamitin ng katawan natin. Sabi nga ng Panginoong Yesus, huwag nating ipailalim ang ating katawan. Bahagi ng katawan sa kasamaan. Gamitin natin ito sa kabutihan. Kaya mga kapatid,
itong sinasabi ng ating Panginoon, pagpapaalala niya para sa atin, ang salita niya ay hindi nagbabago. Ito'y panghabang buhay, nananatili ito habang buhay. Kaya nga ang salita niya, ang utos niya, magsisi na tayo at talikdan ang ating mga kasalanan. Ngayong oras na ito, tayo sama-sama magdarasal. Magdasal tayo. Sinito ka na, magdasal tayo para ipagdasal natin. Sama-sama tayo magdasal sa ating Panginoon at magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi yung cellphone ko. Ay, cellphone ko. Ayaw nga pala. Okay. Hindi, mag-music lang tayo. Magdarasal tayo sa ating Panginoon. Ipagdasal natin sa ating Panginoon na huwag tayong mahiya. Ngayong pagdasal, lahat ng ating mga problema, okay lang na sabihin mo sa Panginoon, bakit Panginoon, bakit ganito, okay lang. Basta maging tapat ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng mga hinanakit mo, lahat ng mga problema mo, okay lang na sabihin mo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na maging tapat ka lang sa Kanya. Okay lang. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, ipagsisi mo yung mga taong nasa paligid mo, yung mga magulang mo na patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasamaan, ipagdasal mo ang iyong anak, ang lahat ng mga kapatid mo, ipagdasal mo, yung mga taong nasa paligid mo, yung pamilya mo, ipagdasal mo, yung sarili mo, na hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ipagdasal mo na bigyan ka niya ng bagong puso, isang puso na masunurin sa harapan ng Panginoon, na sa gayon hindi ka na kinakailangan pang utusan pa ng Panginoon. Alam mo na sa sarili mo kung ano ang gagawin mo. Alam mo na kung ano ang daan na tatahakin mo. Ipagdasal natin ang ating buong pamilya. Tayo manalangin na sabay-sabay sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita yung binigay para sa amin. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sapagkat naparito kayo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Iniligtas niyo kami, Panginoon. Lord God, sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus, kami ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, naway ang buhay na ibinigay niyo po sa amin ngayong oras na ito, naway hindi namin sayangin sa buhay sa kasamaan. Lord God, dalangin namin ang aming mga pamilya. Sila man, Panginoon, katulad ni Job, naghahandog siya ng alay para sa kanyang mga anak dahil hindi niya alam kung kailan kukunin ang kanyang mga anak. Panginoon, maging kami man ay naghahandog ng kahilingan para sa aming mga pamilya. Dahil hindi namin alam, Panginoon, kung kailan niyo kukunin ang aming pamilya. Maging kami man, Panginoon. Makasalanan kami. Nagkasala kami, Panginoon, sa iyong harapan. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na magsisi sa lahat ng aming mga kasalanan. Hinihiling po namin sa iyong pangalan, Panginoon. Baguhin niyo po ang puso namin. Bigyan niyo kami ng puso, Panginoon, na masunurin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi na kami maging bulag-bulagan sa katotohanan. Ibinigay niyo na sa amin ang mga salita, ngunit hindi namin ina-accept. Lalo-lalo hindi sila at yung Holy Spirit, Panginoon. Naway, tulungan niyo po kami mag-isisi ito sa lahat ng mga dasal namin sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matubos kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoon, naway, tulungan niyo po kami. Wala po kami magagawa sa mundong ito kung wala ang iyong tulong. Ang mundong ito ay puno-puno ng tukso, puno-puno ng kasamaan ang mundong ito. Tulungan niyo po kami ma-revive muli ang aming kaluluwa. I-revive niyo ito, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoong Jesucristo. Naway, pabutin niyo po kami, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, ang bawat pamilya po namin. Katulad ng sa mayaman, napunta sa impyerno, Panginoon, ang mga bagay sa mundo ito. Walang kabuluhan. Tuway, Panginoong Jesucristo. Tuway, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na
pagsisi lahat sa mga kasalanan namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, naway mas lalo niyo po pagtibahin ang aming relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon. Naway masanag namin ang mga salita niyo kahit napakahirap sa mundong ito, Panginoon. Naway maranasan namin ang pangako ninyo na buhay na walang hanggan. Makita namin, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, sa pagbabalik niyo muli, Panginoon, madatnan niyo kami ay tapat na nagtatrabaho sa iyong harap. Huwag niyo po pababayaan ang bawat isa sa amin. Panginoon, tinawag niyo po kami. Alam ko po may purpose ang lahat. Lord Jesus Christ, Lord, ang dugo ninyo magalis sa aming karumihan. Ang siya maglinis sa lahat ng mga batik namin sa aming katawan. Naway, Panginoon Jesus Christ, ibinibigay namin ang lahat ng mga karumihan ito, Panginoon. Walang tao makapaglinis na ito. Tanging ang dugo niyo lamang, Panginoon Jesus Cristo, ang maglilinis sa aming mga kasamaan. Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong buhay na inihandog para sa amin. Kayo lamang ang Diyos na mapagmahal. Panginoon, hamakin man kami ng ibang tao, maging kaaway man namin ang lahat ng tao, pero kayo tapat kayo sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan ibinibigay para sa amin. Lord, pinagpapasalamat namin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Sapagkat alam namin na kasama namin kayo nakikipaglaban, Panginoon. Maraming salamat po. Lord God, naway maging ganap po kami mananampalataya sa inyong harapan. Naway hindi lamang sa gawa, maging sa puso man, Panginoon, ay manatili ang mga salita niyo nito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon Jesus Cristo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Alam ko po na itinagot niyo na po kami, Panginoon, sa aming mga kahilingan sa oras na ito. Salamat po na marami, Panginoon. Heavenly Father, Lord Jesus, maraming salamat po sa mga mensahe na binigay niyo po para sa amin. Alam ko po, Panginoon, na kinahabagan niyo po kami sa araw na ito. Wala man kami sa loob ng simbahan, binigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataon na magsisi sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin dahil hindi namin alam kung kailan niyo kami kukunin, kung kailan niyo kukunin ang aming mga pamilya. Salamat po dahil binigyan niyo kami ng chance na magsisi sa aming mga kasalanan. Kaya hindi na po kami magpatuloy pa sa pagkakasalang ito. Tulungan niyo po kami na magpatuloy kami sa mga nasimulan ninyo, Panginoon. Naway may pangaral din namin ang iyong salita. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-evangelize ng mga kaluluwa. Naway, Panginoon, dumating ang pagkakataon. Naway, pagpalain niyo po kami na mabigyan kami ng simbahan. Na matutuluyan kung paano upang makapagpuri kami ng maayos sa iyo, Panginoon, at makasamba sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po nawa kami na mabigyan kami ng simbahan na naayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Naway pagpalain niyo rin po lahat ng mga narito na napakinig ng iyong salita. Naway ang mga salita niyo ay panatiliin niyo sa puso ng bawat isa. Ito ay shield niyo, Panginoon. Huwag niyo hayaan na makuha ito ng demonyo. At ang isipan namin ay sarado niyo sa lahat ng mga doubting na binibigay ng demonyo. Ano man ang problema na danasin namin ngayon, Panginoon. Ngayon alam na namin na kasama namin kayo. Dapat namin ipagpasalamat ang lahat ng ito sapagkat, Panginoon, tumitibay ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga pagsubok na ito. Hindi namin ito ikakaiya sapagkat nariyan ka, Panginoon. Tunay ka na Diyos na nakakakita sa amin. Lord God, dinadalangin namin, Panginoon, naway makalakot kami na matuwid. Naway ang bagong puso na pinangako niyo po sa amin, isang puso na matuwid, isang puso na masunuri, isang puso na may pagmamahal sa kapwa, isang puso na magpatawad sa kapwa, isang puso na hindi magagalitin,
Isang puso, Panginoon, na marunong magpakumbaba. Isang puso, Panginoon, na marunong magbigay sa kapwa. Isang puso, Panginoon, na mabuti. Panginoon, nais po namin na maging kawangis namin kayo. Batay sa iyong mga gawa, batay sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na mamuhay ng ganap sa inyong harapan. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Naway, protektahan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon. Itong gawain na ito, Panginoon, ay itinataas na po namin sa iyong harapan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sapagkat sa iyong kapurihan, ng kapangyarihan, magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Amen. Hindi, ano muna, yung operate muna. Finish na.